Magandang araw, Bangsamoro. Assalamualaikum Mapya Agay, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. It's the last quarter of the year and we are back for another episode of BSU. Isang mapagpalayang araw sa ating lahat at isang mapagpalayang araw po sa lahat ng aming mga manonood. Sana ay nasa maayos po kayong kalagayan dahil sa mga sakunang ating kinakaharap. Ako po si Firdaus S. Abdullah, Statistical Analyst. At sa ating episode, samahan ninyo kaming balikan ang mga mahalagang kaganapan at accomplishments ng PSA RSSO BARM sa nagdaang buwan ng Oktubre. With the blink of an eye, 2025 is about to end. Ngunit ang ating serbisyo ay tuloy-tuloy pa rin. On behalf of our OIC Regional Director, Engineer Akan J. Tula, at sa lahat po ng bumubuo ng PSA BARM, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Alhamdulillah, dahil hindi tayo mapapagod at matatakot sa ngalan ng serbisyo publiko. For the latest updates of October, narito ang dapat ninyong tutukan. PSA BARM pinangunahan ang paggunita ng month-long celebration ng 36th National Statistics Month. PSA BARM nagdaos ng 2025 Quarterly Survey on Philippine Business and Industry Regional Respondents Forum. Para sa Tuklasin, Gender and Development Planning and Budgeting Workshop para sa Fiscal Year 2026 ng PSA BARM, matagumpay na naisagawa. PSA BARM nagsagawa ng second-level training on construction statistics from approved building permits. Para sa ating statuttulan, PSA BARM lumahok sa 2023 National Nutrition Survey Regional Dissemination Forum. PSA BARM nagdaos ng lecture para sa mga estudyante ng Cotabato State University. Highlight of activities in the Provincial Statistics Offices. PSA Tawi-Tawi ipinresenta ang 2024 CBMS preliminary results sa 3 munisipalidad. PSA Tawi-Tawi, katuwang ang MSSD, pinalakas ang suporta sa 4Ps sa pamamagitan ng data at national ID registration. PSA Sulu, ipinagmamalaki ang pagkamit ng ISO 9001:2015 certification bilang patunay ng dekalidad na serbisyo. At PSA Maguindanao Provincial Office, matagumpay na nagsagawa ng 2025 Provincial CBMS Convention and Data Festival. Bago ang ating highlight news of the month, huwag munang kalimutang i-like, i-share ang official Facebook page ng PSA BARM at itag na rin ang inyong mga friends na subaybayan ang bawat episode ng BSU. Para sa unang highlight news of the month, bilang bahagi ng pagdiriwang ng 36th National Statistics Month or NSM, 3 pangunahing gawain ang matagumpay na isinagawa ng PSA BARM: ang opening ceremony, poster making contest at ang ating outreach lecture program. Formal na binuksan ang pagdiriwang noong October 7, 2025 sa Sheikh Makdum Hall. Dito ay binigyang diin ang temang Accelerating the SDG Pace of Progress, Mobilizing Data for All, na naglalayong ipakita ang kahalagahan ng datos sa paggawa ng matalinong desisyon at pagsusulong ng Sustainable Development Goals or the SDGs. Nagbigay ng mensahe ang mga opisyal ng PSA na humihikayat sa mas matibay na ugnayan ng iba't ibang ahensya. Naging masigla rin ang programa dahil sa trivia segment at pagbubukas ng aming stat gallery. Kasunod nito, nagsagawa ang PSA BARM ng isang poster-making contest noong October 22, 2025, kung saan 9 na kabataang kalahok mula sa iba't ibang paaralan ang nagpakita ng kanilang malikhahing interpretasyon tungkol sa papel ng datos sa pag-unlad. Ipinakita ang mga gawa sa pagsasanib ng sining at estadistika na tunay na umantig sa mga guro, bisita at mga tagapanood. At bilang outreach activity, nagsagawa rin ng PSA ng lecture sa GRDP para sa mga estudyante ng Cotabato State University. Layunin nitong palawakin ang statistical literacy at maunawaan ng mga kabataan kung paano nakakaapekto ang datos sa ekonomiya. Sa kabuuan, matagumpay na naipakita ng NSM na ang estadistika ay mahalaga, hindi lang bilang numero, kundi bilang gabay para sa mas maunlad na kinabukasan. PSA BARM nagdaos ng 2025 QSPBI Regional Respondents Forum. Sa pamumuno ni Engineer Akan J. Tula, OIC Regional Director ng PSA BARM,
Matagumpay na naisagawa ng PSA RSSO BARM ang 2025 Quarterly Survey of Philippine Business and Industry or QSPBI Respondents Forum noong October 23, 2025 sa Cotabato City. Dumalo sa aktibidad sina Ms. Soraya C. de Guzman, Chief Statistical Specialist at Ms. Jaira Charmaine Leonor Newtubig, Statistical Specialist. Kasama rin sa pagtitipon sina Ms. Camelia de Vera Dacanay, Chief ng Macroeconomic Planning Division ng Bangsamoro Planning and Development Authority or BPDA at si Mr. Delson A. Yusuf, Registration Officer 4 ng PSA BARM. Layunin ng forum na ipaliwanag sa mga sample establishments ang kahalagahan ng datos mula sa QSPBI sa pagtulong sa pagbuo ng Quarterly National Accounts ng Pilipinas. Nais din itong hikayatin ang mga kalahok, partikular na ang mga hindi pa nakakasagot sa survey na makiisa at aktibong makibahagi sa pagsasagawa ng QSPBI 2025. Bukod dito, isusulong ang paggamit ng online questionnaire sa pamamagitan ng QSPBI Online Facility for Establishment or QSPBI OFE upang mas mapadali ang pagtugon sa survey. Tatalakayin din ang mga issue at suliranin na may kaugnayan sa QSPBI at pagbibigay pugay sa mga sample establishment na nagsumite ng kanilang mga sagot na nanaayon sa takdang panahon. Kasama sa mga dumalo ang kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng ekonomiya sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Lanao del Sur, habang ang mga kinatawan mula sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay nakibahagi sa forum online. Ang aktibidad na ito ay napakahalaga upang mapalalim ang pag-unawa sa kahalagahan ng datos sa pagsusulong ng pambansang kaunlaran at pagpapaliwanag sa ugnayan sa pagitan ng PSA at mga sektor ng ekonomiya dito sa rehiyon. At ngayon, tayo naman ay dumako sa ating mga balitang estadistika sa Stat Tuklasin. Matagumpay na isinagawa ng PSA BARM ang Gender and Development Planning and Budgeting Workshop para sa Fiscal Year 2026 noong October 15 to 16, 2025 sa Lacandula Hall, Cotabato City. Layunin ng 2 araw na gawain na palakasin ang kakayahan ng mga kawani sa paghahanda ng gender-responsive plans at budgets na nakaayon sa pambansa at regional na GOD policies. Sa ikalawang araw, ipinresenta ng bawat probinsya ang kanilang natapos na output. Isang masayang duck race game ang ginamit upang tukuyin ang order ng presentation. Nagtapos ang workshop sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa mahalagang aral at paraang pagsulong. Sa kabuuan, nakalikha ito ng draft GOD PB at muling pinagtibay ang dedikasyon ng PSA BARM sa pagsulong ng gender-responsive governance sa rehiyon. PSA BARM nagsagawa ng second-level training on construction statistics from approved building permits. Nagsagawa ang Philippine Statistics Authority BARM ng second-level training on construction statistics from approved building permits mula October 14 to 16, 2025. Layunin nitong palawakin ang kaalaman ukol sa datos mula sa approved building permits. Kabilang sa mga kalahok ang mga kawani mula sa RSSO at mga focal persons mula sa bawat lalawigan. Ang aktibidad ay napakahalaga sa pagkuha ng datos na ginagamit sa pagsusuri ng kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya, pagtukoy sa mga nakaraang pagbabago, at paghahanda sa mga forecasts at polisiya. Ang construction statistics ay nagsisilbing salamin ng kabuuang kalagayan ng industriya at ekonomiya na nakakatulong sa mas epektibong pagpaplano at pagpapaunlad ng bansa. Patuloy ang PSA BARM sa pagsuporta sa makabagong paraan ng pangangalap ng datos upang mapabuti ang polisiya at serbisyo publiko. At atin namang alamin ang balitang partnerships and linkages ng PSA. Lumahok ang PSA BARM sa 2023 National Nutrition Survey Regional Dissemination Forum na ginanap sa Cotabato City. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan ng DOST-FNRI at naglalayong ibahagi ang mahalagang datos tungkol sa kalusugan at nutrisyon sa rehiyon. Tinalakay dito ang mga pangunahing resulta ng survey na magsisilbing gabay sa paggawa ng mga hakbang upang mapabuti ang nutrisyon dito sa rehiyon. Ang mga kinatawan mula sa PSA BARM ay sina Miss Melanie S. Muhammad at Miss Siti Ramla G. Pitado. Nagsaliksik at nagbigay ng presentasyon hinggil sa estado ng nutrisyon dito sa rehiyon. Kasabay naman nito, nagkaroon din ng policy engagement workshop na nagtulungan ang mga grupo upang makabuo ng rekomendasyon
para sa mas epektibong programa. Ang aktibidad ay isang mahalagang hakbang upang mas mapalawig ang kaalaman at aksyon para sa mas malusog na komunidad sa BARM. PSA BARM nagdaos ng lecture para sa mga estudyante ng Cotabato State University. Upang ipagdiwang ang 36th National Statistics Month, naglunsad ang Philippine Statistics Authority BARM ng isang espesyal na lecture noong October 22, 2025 sa Sheikh Makdum Hall, Cotabato City. Ito ay para sa mga estudyante na second year or third year Bachelor of Science in Social Work ng Cotabato State University. Ang aktibidad ay bahagi ng mga selebrasyon na may temang Accelerating the Sustainable Development Goals, Pace of Progress, Mobilizing Data for All. Ang resource speaker na si Ms. Asmalia Cornell, JD, Statistical Specialist 2 mula sa PSA BARM, ay nagbigay ng paliwanag tungkol sa mandato, programa at operasyon ng PSA alinsunod sa Republic Act No. 10625. PSA Tawi-Tawi ipinresenta ang 2024 CBMS preliminary result sa 3 munisipalidad. Inilunsad ng PSA Tawi-Tawi ang 2024 Community-Based Monitoring System or CBMS preliminary result sa 3 munisipalidad, sa Panglima, Sugala, Turtle Islands at Tandubas. Noong October 7, 2025, ginanap ang presentasyon para sa Panglima, Sugala sa Batu-Batu Gymnasium na pinangunahan ni Mr. Naim S. Tanjelul at Mr. Ibrahim Adjarain, na tinalakay ang legal na batayan, proseso at mga pangunahing estadistika. Noong October 10, 2025 naman, ipinakita ang paunang datos sa Turtle Islands. Binigyang diin ang data privacy at coverage. Samantala, noong October 24, 2025, isinagawa ang presentasyon sa Tandubas kung saan tinalakay ang datos ukol sa kahirapan, kabuhayan, edukasyon at kalusugan. Layo nitong mapalakas ang data-driven na lokal na pagpaplano at gobyerno. PSA Tawi-Tawi, katuwang ang MSSD, pinalakas ang suporta sa 4Ps sa pamamagitan ng data at National ID registration. Aktibong lumahok ang PSA Tawi-Tawi sa 3rd Provincial Council Meeting on 4Ps Implementation noong October 16, 2025 sa Capitol Hills, Bonggao. Pinangunahan ng Provincial Governor, dinaluhan ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at LGUs upang mas mapabuti ang koordinasyon at serbisyo para sa mga 4Ps beneficiaries sa buong lalawigan. Ibinahagi ni Mr. Abdulatif Ibrahim ng PSA Tawi-Tawi ang mga mahalagang inisyatiba ng ahensya tulad ng geotagging ng 4Ps households at paggamit ng CBMS tools para sa mas tumpak na datos na makakatulong sa pagpaplano laban sa kahirapan. Binigyang diin niya ang pakikipagtulungan ng PSA at MSSD sa National ID registration ng mga 4Ps beneficiaries upang masiguro na ang bawat benepisyaro ay may wastong pagkakakilanlan para sa mas madaling pag-access sa serbisyo ng pamahalaan. PSA Sulu, ipinagmalaki ang pagkamit ng ISO 9001:2015 certification bilang patunay ng dekalidad na serbisyo. Opisyal na ipinahayag ng PSA Sulu ang pagkamit nito ng ISO 9001:2015 Quality Management System Certification noong October 16, 2025 sa Jolo, Sulu. Isang mahalagang tagumpay na nagpapatunay sa kanilang patuloy na paghahatid ng dekalidad, mahusay at maaasahang serbisyo publiko. Dinaluhan ang seremonya ni Honorable Edris Q. Tan, Mayor ng Jolo, na nagpahayag ng kanyang paghanga sa mga narating ng PSA Sulu at muling tiniyak ang buong suporta ng LGU. Dumalo rin sina Engineer Akan J. Tula, OIC Regional Director ng PSA BARM, Edward Donald F. Elova, Chief ng SOCD, mga Chief Statistical Specialist mula sa iba't ibang lalawigan, mga Municipal Civil Registrar at mga kawani mula sa PSA RSSO BARM at mga Provincial Statistical Offices kabilang ang buong PSA Sulu team. Ang ISO certification ay hindi lamang simbolo ng pagsunod sa pandaigdigang pamantayan, kundi isang patunay ng dedikasyon ng PSA Sulu sa integrity, kahusayan at tuloy-tuloy na pagpapabuti ng kanilang mga serbisyo, mula sa statistics at civil registration hanggang PhilSys. PSA Maguindanao Provincial Office matagumpay na nagsagawa ng 2025 Provincial CBMS Convention at Data Festival sa Cotabato City. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Mr. Naldo G. Pendaliday, Chief Statistical Specialist ng PSA Maguindanao.
kabilang ang mga kinatawan mula sa iba't ibang LGUs at paaralan. Layunin ng pagtitipon na mapalawak ang kaalaman sa CBMS at masiguro ang mga tamang datos para sa pagpapaunlad ng lalawigan. Nagbigay din si Ms. Melanie S. Mohamad, Regional SDG Focal Person ng ulat tungkol sa progreso ng mga Sustainable Development Goals sa rehiyon. Ang aktibidad ay nagtaguyod ng mas malalim na pagtutulungan sa pagitan ng mga ahensya at stakeholders upang mas mapabuti ang serbisyo at kabuhayan sa probinsya ng Maguindanao. And just like that, another meaningful month for PSA BARM. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating programa upang mas maraming tao ang makaalam tungkol sa mga mahalagang impormasyon na inihahandog ng PSA. Muli, mula po sa aming butihing OIC RD, Engineer Akanji Tula, at sa lahat po ng bumubuo ng PSA BARM, maraming salamat po sa lagi ninyong pagtutok at pagsubaybay sa amin. Ipanalangin po natin ang mga kapwa nating Pilipino na nasalanta ng kalamidad at lindol. Our prayers matter because in this challenge, we are all in this together. Sa susunod nating episode, ating tatalakayin at pag-uusapan naman ang mga accomplishments, programa at kaganapan sa buwan ng Nobyembre. More of that sa susunod nating pagkikita. Ako muli si Firdaus S. Abdullah, hanggang sa susunod na episode ng BSU. Wabillahi tawfiq wal hidayah. This is Bangsamoro Stat Updates.